Ayan, mabait si Marcoleta kay Boyeng Remulla, mga bossing. Ewan ko kung bakit. Oh, asan ba 'yun? Ano ba maganda dito? Um, Sandali, ito. Maliit tayo masyado. Ito. Ayan. Bakit 'to, mga kababayan? Eh, baka malapit-lapit na din 'to na maoblo dahil po doon sa pagsisinungaling doon sa SOSE. Dahil po doon sa hindi paglalagay ng katotohanan doon sa kanyang, campaign expenditure ho, mga bossing. Eh, sabi yung SOSE, eh, pinanumpaan tapos hindi inilagay mismo kung ano ang katotohanan doon na may mga donors at merong mga nagbigay sa kanya ng pera para suportahan yung kanyang kampanya. 'Di po ba? Bakit kaya hindi nilagay ni Marcoleta? Eh, ang sabi niya naman daw ho do'n, mga bossing, is, "Kaya hindi ko nilagay kasi pakiusap ng aking mga kaibigan." Eh, sabi ng batas doon sa SOSE, kailangan lahat kumpleto 'yan, wala kang iiwan diyan. Lahat ilalagay mo, 'no? 'Yun yung sabi ng batas. Ibig sabihin yung mga kaibigan ni Marcoleta, eh, above the law ho. Dahil, eh, basta sabi namin, "Wag mong ilagay yung pangalan namin." No, kahit pa sabi ng batas, siguro yun yung inaano, kahit sabi pa ng batas siya, "Wag mong ilagay yung pangalan namin." Above the law sila? Hindi ho. Siyempre ang mas masusunod ho dun, mga kababayan, is yung ano, yung batas ho, 'di ba? Oh, kaya siguro mabait-bait si Marcoleta at ipinapaalala kay Boyeng Remulla, magkaibigan naman tayo, eh. Magkaibigan naman tayo, game, Bago po naging ombudsman, ang aking kaibigan, siya po ay... Magkaibigan naman tayong dalawa. Ikaw naman, dinideny mo yata eh. Yun nga sabi ko, kaibigan pala kayo. Yun nga sinasabi. Di ba? Di ba? Kunyari, may mga pauto-uto, magkaibigan naman tayo, wag mo akong hulihin, ha? Wag mo akong ano, ha? Wag mong tanggapin yung mga kaso ko kung sakali, ha? O, di ba? Kung sakali na may kaso sa ombudsman, ha, na dahil doon sa SOSE ko, ha, eh, wag mo, baka ganun yung gustong iparating. Kaibigan mo ako, ha? Walang tablaan. Eh, sa pamunuan po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, no? Tingin ko, walang kaibigan. Biruin mo, kaya daw ho, si Amy Marcos, kaya daw po nagkakaganon. Kaya daw po, maingay, kaya daw po nagsalita ng gano'n si Amy Marcos doon sa INC, eh, dahil po mukhang, sabi ni Boyeng Remulla, baka kasama doon sa magpapasko sa kulungan. Sabi ni Remulla, baka kasama siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Ang iniisip ko, hindi kaya dahil doon sa kumakalat na sinasabi, Pogo Queen daw si Amy at madami daw Pogo. Si Pebbles Talakera, madami kong nakikita ipino-post na ganyan. Ilan daw yung Pogo ni Amy? Parang 3 yata. Or baka naman doon sa sinasabing may bagman na magsasalita o yung bagman ni Amy Marcos ay magsasalita patungkol doon sa mga flood control. Oh. 'Di ba? Eh kung yun, kapatid ng presidente, yung presidente wala, tuloy-tuloy pa din po sa pagpapaimbestiga sa mga flood control. Eh yan pa kaya magkaibigan lang. Mukhang hindi sasantuin. At saka ho, mga bossing, yung mga sinasabi ni Boyeng Remulla na 16 o 17 kasama yung mga senador, etc., eh mga kaibigan din niya daw ho yun. Oh, kumbaga walang santuhan, walang kaibigan. Eh itong trabaho na to, hiningi ko ito, eh, para gampanan, eh. Hindi naman para protektahan kayo, eh, 'di ba? Oh. Sabi ko, narinig niyo yata ako, Senator Marcoleta. Bago Napangiti na lang, may music pala 'to. po siya naging ombudsman, Mr. President. Kaya ito pa mga bossing, kay Marcoleta din no? Si Marcoleta. Eh ito yung kumbaga sinasabi niya na paano naman makapagsalita itong si Boyeng Remulla nang merong petsa, may date na nasabi niya na Disyembre 15, eh, maooblo at hindi na makakapagpasko sa labas ng bilangguan yung mga damay dito. Oh. The Office of the Ombudsman is following a timeline. Kayo, naniniwala kayo, kinakabahan na din to si Marcoleta?
Kaya nga po ang nakikita nating mga ginagawa nila, pabagsakin na po si Pangulong Bongbong Marcos dahil yan lang po ang nakikita nilang paraan o huling baraha o huling alas nila. Lahat 'to no ng iniimbestigahan, yan na po ang huling baraha nila, ang mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Pag hindi po napababa yan, mga boss chipamo sir, lahat ho sila malamang matuluyan ho, mga bossing. O kaya talagang double time po sila. Pagbaba ni Amy doon sa INC, sa likod, sa backstage, biglang kinamayan nilang lahat. Akap pa kay Amy Marcos. Ano? Yari. Pati Vice Presidente kasi makikinabang kapag ka napabagsak, napababa, napatalsik nila sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala ho yun. Suntok sa buwan ho yun, mga boss chipamo, sir. So paano po niya nasabi na on December 5th? Ano na yun? Anong date po ba yun? December 15. Sabi ni John J. Jason, ilang buwan pa lang sa Senado matatanggal na. Malaki ang posibilidad. Malaki ang posibilidad dahil doon sa sa SOSE, no? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin? Siguro yun yung inaasahan nila. No, kasi siyempre mga kababayan, ang mangyayari ho dyan, alam nila yung mga pagkakasunod-sunod. Eto, isang linggo mangyayari to, isang linggo magtatagal ito, tapos susunod ganitong step, ganito, 2 linggo mangyayari. So malamang, sakto na yan, no? 15, okay na. Sige, okay. Tuloy. Nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs. And yun naman, kumbaga, kung ikaw ay magkakaso, kagaya ko, no? Ilan na din po, nakailang beses na tayo. Hindi ako yung kinasuhan, tayo po yung nagkaso, no? Siyempre, dahil nga paulit-ulit nang nangyayari sa iyo, alam mo na yung pagkakasunod-sunod at alam mo na kung ilang panahon ang magagasta diyan at yun yung lumabas sa kompetasyon niya. Di ba? Hindi yung aapurahin nila yung Sandigan Bayan. Wala hong ganon, Marcoleta. Sandigan Bayan. Just to make that timeline. Walang ganon, Marcoleta. Hindi naman papasakop sa ombudsman yung Sandigan Bayan. Ikaw naman. A reality. This is a very dangerous proposition. Inyo. Sa kampo ninyo. Tingnan nyo, pati ikaw ngayon, malapit ka na, posible ka mapatanggal pagiging senador, di ba? Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no? Dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso meron pong kinahitnatnan at meron pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. Yung December 15 na nga na yan. Sabi ni Sir Ed Ong, pinapasabik nyo naman kami, Boss MR. Excited na po kami mapatalsik si Marcoleta sa Senado. Ano po pala mangyayari sa Senate seat niya? Bakante lang? Hindi ko sure kung yung pang number 13 ay papanek or magiging bakante lang. Kasi yung kay Angara, kung matandaan nyo ho, di ba? Inilagay si Angara sa DepEd Secretary, mga bossing. Inilagay si Angara ho doon. No? Pero dahil nga po, kaunti na lang ang nalalabing panahon, oras, nung inilagay si Angara doon, kumbaga, hinayaan na lang na bakante. 23 na lang ho. Eto, mahaba-haba pa ho, mga kababayan No, kailangan 24 ang ating mga senador. So baka yung pang 13 pumasok, no? Or
pwede din mabakante. Bahala ho sila dyan, mga bossing. Tayo makikinig at magre-reaction lang din po tayo. Sabi ni Joel, daming singit-singit muka ni Pag sa Grabe naman kayo. Ngayon, alisin na ho natin iyan, mga boss chief amo, sir. No? Yung kay Marcoleta, kabado na ho yan. Oo. Kasi malakas yung laban ho na mapatanggal, mapaalis, at baka mapakulong pa ho yan, mga bossing. Bakit nga ho? Isang beses ka uulitin yung paliwanag dyan. Yung sose niya, ang isinulat niya is bulldog daw siya. Ay, anong bulldog? Uy, eto naman kasi si Isidra Lazada, biglang nagko-comment ng bulldog. Nasasama ko tuloy doon sa sinasabi ko. Hindi ho. Yun ho kasi, nilagay niya doon sa kanyang sose, walang nag-donate sa kanya ni isa. Sa madaling salita ho, ang lumalabas doon, pera niya ho yun. Mga bossing, nagtataka yung mamamayang Pilipino. Sabi, 52 million lang yung pera mo, tapos ang ipinondo mo doon sa iyong kampanya, 112 million pataas. Hindi ka naman siguro siraang tuktok na uubusin yung pera na yun para sa kampanya mo at 1/3 lang ang ititira mo. Di ba? O ngayon, ang nakasulat doon sa sose niya, walang donasyon. Nasilip ng mamamayang Pilipino. Ngayon, nagpaliwanag si Marcoleta doon sa pamamagitan ng Net25. Alam nyo naman po yan, kapag pinapaiyak doon sa iba, kagaya niya sa loob ng Senado, ang sumbungan ho niyan yung Net25 kausap yung dalawang parang yung parang dalawang uto-uto din ho na gusto nilang pagmukain na hindi scripted yung ginagawa nila. So nung nagsumbong, lumabas sa bibig ni Marcoleta, ang sabi niya ho, mga boss, is meron naman talaga akong mga kaibigan na nagbigay, kaso ayaw lang nilang ipabanggit yung pangalan. Yun yung ini-explain natin. Sino ang masusunod? Yung batas o yung mga kaibigan niya? Sinasabi ng batas sa sose na dapat ilista mo lahat ng sa iyo dyan, magdo-donate. Di po ba? Hindi niya nilista. Ibig sabihin, kasinungalingan po yun. At ang katumbas ng kasinungalingan o pagsisinungaling doon sa sose ay katumbas po ng walang sose. Kapag ka walang sose, ibig sabihin, hindi daw po obra na maupo doon sa kanyang pinanalunang posisyon. Yan po yung sa, kumbaga, maaari na matanggal, ma-disqualify si Marcoleta sa pagiging senador. Iyakan ho ang mga DDS niyan, mga bossing. Lalo na si Marcoleta, ilang panahon pa lang, ilang buwan pa lang na tas matatanggal. At dahil po yung sose, mga kababayan, pinanumpaan po, ang lahat daw po ng manunumpa, mga boss chief amo, sir, ang lahat daw po ng manunumpa at magsisinungaling ay pwedeng kasuhan ng perjury. Ang perjury ho, mga bossing, sabi nga nung lawyer kanina, isang taon hanggang 6 na buwan ang posible, ang maaari na itagal sa kulungan nung mapapatunayan na nagsinungaling ho sa pinanumpaan. Baka yun din ang kapuntahan ni Meralcoleta, mga boss. Diba?